Kung meron po kayong Bible, tayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Basahin po natin sa Hebreo chapter 11, verse 8. Hebrews chapter 11, verse 8. Ito po ang sinasabi. Sabi po dyan, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out. And he went out, not knowing where he was going. Sabi ng Panginoon sa kanya, go. No? Anong ginawa ni Abraham? He obeyed by faith. Pinagpala na po ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa inyong pag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw, Lord, ang aming sandigan sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Gamitin niyo po ako bilang inyong lingkod. Let your Spirit reveal anything in our lives, Lord God. Maunawaan po namin at maintindihan po namin ang iyong naisabihin ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Let your Holy Spirit be fill this place, Lord God. Salamat po, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen, Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Amen. Ang title po ng ating, tayo po yung makakaupo na, ang title po ng ating mensahe for today ay pinamagatan ko pong when God doesn't give you the map. When God doesn't give you the map. Have you ever wished na ang Panginoon would show you yung pinakabuong plano niya sa buhay natin? Sino ang gusto ng ganun? Wow, ito yung plano ko sa inyo. Talagang detailed, yung mga step by step, gano'n. Ito, ganyan. Yung lahat. Sino? Amen. Gusto natin yun, di ba? But, yung bang sinasabi natin, Lord, what will happen to me next year? Halimbawa, 2026 pa lang ngayon, 2027. Lord, ano ba yung mangyayari sa akin? Pakita mo sa akin. No? Pwedeng gawin ng Panginoon yun di ba? Revelation yun. Knowing the future. No? O kaya naman, Lord, ano ba yung, will my family be okay? Magiging okay ba? Magiging healthy ba sila? Ganyan. Kasi kailangan, gusto mo paghandaan, lalo na yung mga, sabihin natin, marami ng healthcare service ngayon no? Gusto mong paghandaan yung mga yung sa finances, 'di ba? O kaya naman siyempre, gusto mo paghandaan lahat ng mga kailangan. O kaya naman, Lord, what will happen to my life? No? Panginoon, saan mo ako dadalhin? Yan, no? Yung bang, Panginoon, gusto mo ipakita mo sa akin, Lord, kung ano talaga yung, saan ba ako pupunta? Yan. Ano yung direction, no? Just show me the whole route, no? Pero kadalasan, many times of our life, no? God doesn't give us the map. God doesn't give us the map. But, ito maganda sa Lord, He gives us the next step. The next step. He just command something, katulad po ni Abraham, sabi ng Panginoon sa kanya, go, umalis ka dyan. At by the way, dun sa pinanggalingan ni Abraham, sa family niya, no? Nandoon siya sa isang lungsod na talagang, sabihin natin, on our present time, sabihin natin, parang city siya. Yan. Tapos, nasa pamilya pa siya nang talagang marangya yung kanilang pamumuhay. No? Kumbaga, kung nandoon ka sa pamilya nila, talagang mayaman, may kaya talaga sila. No? At sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka dyan.
Parang ganito, umalis ka dito sa Caloocan. Punta ka dun sa sa bundok tralala. Yan. Papayag ka ba? Lahat na, dito, halimbawa dito sa Caloocan, alam niyo po pagka nandito ako, lalo na sa bahay, no? Malapit sa amin yung palengke. Okay? Malapit yung mall. Pagka naiinitan ka, pupunta ka sa SM, di ba? Kapag halimbawa, nasa probinsya ka, saan ba yung shampoo dito? Makakabili na siya. Diyan lang yun, sasabihin lang sa'yo, di ba? Punta kami ng Mindoro dati. Saan mo bibili ng suka? Sabi ng mga bata, sabi niya, diyan lang po yun, dun sa bahay nila, may binanggit na miyembro. O sige, puntahan natin. Sabi nila, diyan lang eh. Alam mo, 30 minutes na kami naglalakad sa Pangpang, hindi ba kami nakakarating eh. Hindi ba kami nakakarating eh. Suka lang bibili namin. Suka lang yung kukuhanin namin. Ang bihira, 30 minutes. Ang layo na. Sabi ng mga bata, dyan lang yun. Dyan lang. Kaya huwag kayo maniniwala sa probinsya kapag sinabi, dyan lang yun. Minsan, katulad ng ganun, no? Hindi mo alam kung saan pupunta. But many times of our lives na ang Panginoon, inuutusan tayo, go. And the Lord, pagka nakita niya, sumunod ka, He will give you the next step. He will give you the next step. And ganun din yung nangyari sa akin noon. Kaya lang, the difference is that I didn't take that step. Kaya ang tagal. Ang tagal nung inantay ko. Alam ko na talagang tinawag ako ng Panginoon, magpastor, kabataan pa lang ako noon. Pero I didn't take that kind of step. The moment na nag-step ako, sige Lord, susunod na ako. And then, the next step happens. I-reveal ng Panginoon saan kayong pupunta. No? Mamaya talakayin po natin yan. That is exactly what happened to Abraham. God said sa Genesis chapter 12, verse 1, sabi niya po doon, go from your country, your people, and your father's household. Umalis ka dyan. To the land I will show you. Hindi pa sinabi ng Panginoon kung saan yung land, but I will show you. Pero tignan niyo po si Abraham. Anong ginawa niya? He obeyed. By faith, he obeyed. Sabi doon sa Hebrews, he obeyed. Nagtiwala siya sa Panginoon ng buong pag-iisip, na walang pag-aalinlangan. Maski nga doon kung mapapansin niyo yung kwento niya, doon kay Isaac, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, ihandog mo si Isaac. Kinabukasan kagad, gumising si Abraham. Nandun talaga yung kanyang puso na pagsunod sa Panginoon. Ano po yung makikita po natin dito? Number 1, trust God's voice before you understand the plan. Trust God's voice before you understand the plan. By faith, Abraham obeyed, sabi doon. The first thing Abraham did was not understanding the whole picture, he obeyed. Sometimes we say, Lord, paki-explain muna. Bago ako sumunod, teka lang, I want some security. Gusto ko, di ba mga sigurista tayo eh. No? Gusto natin na security. No? Explain to me first and then I will obey. Pagka nakita ko na yung sitwasyon maayos, no? Halimbawa kung tinatawag ka ng Panginoon magmisyon, okay. Pagka nakita mo, ang ganda pala dun sa lugar na yun. Halimbawa sa mga pastor, ibang pastor kasi namimili, buti nila wala dito sa Bethel ng gano'n. May nababalitaan ako. Mga pastor,
tinatalaga sila sa isang lugar. Pero yung mga pastor, umaayaw. Bakit? Kasi pinipili nila yung, teka lang, may mga membro ba dyan maganda mag-tithes? May pasahod ba dyan? Malaki ba yung church? Kaya lang, kung talagang tinawag ka ng Panginoon, no? At alam mo, nangungusap ang Panginoon, tinatalaga ka dyan, no? Talagang tatanggapin mo yun. Pero, eto nga gusto natin yung may security tayo. Gusto natin yung may security But God sometimes says, ito kuminsan yung sinasabi ng Panginoon, obey first, and then, you will understand, you will understand kung ano yung ways ng Panginoon. Yan. No? Si Abraham po, he didn't know where he was going. Sabi po dun but he knew who was calling him. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sinabi lang ng Panginoon, umalis ka dyan. And I will show you. Ipapakita ko sa iyo kung saan ka pupunta. Sinabi lang ng Panginoon, umalis ka. Umalis siya. Bakit? Kasi alam niya kung sino yung nagsasalita. Hello? Kung alam natin na ito ang tinig ng Panginoon, kung alam natin kung ito yung kalooban ng Panginoon, yun na yung security natin. Meron tayong may security na tayo doon. Maybe you don't understand why you're in your present situation. Maaaring may mga nagtatanong dito, Lord, bakit ito ba yung nangyayari sa akin? Ang pangit na nangyayari sa akin ngayon. Ang dami kong problema, ang dami kong mga kinakaharap na mga bagay, nahihirapan ako. Maybe you're dealing with a difficult person, difficult situation, or difficult person in your life. Ano ba tong manager ko? Palagi na lang ako binubungangaan, araw-araw. Ano ba tong boss ko? Yan, may mga ganun no? O kaya naman, ano ba yan? Aaga-aga yung kapitbahay namin. Nagpapatugtog ng karaoke. Buti sana kung si Lindy yun yung boses niya. Kaya lang, parang parang lata na pinupunit. May ganun ba kayong kapitbahay? Maybe you're dealing with a difficult person, maybe you're exhausted. Sino po dito pagod na? Sino po dito napapagod na? Salamat sa amin. Marami po dito pagod na. Marami po dito ay talagang nagugulo. Maring dito, maraming naguguluhan. Lord, saan ba ako papunta? Bakit ito yung nangyayari sa akin? Pero maybe this is the word of God na sinasabi sa atin ng Panginoon. Magtiwala ka, kapatid. Trust the one who is calling you. Trust the voice of the Lord. Magtiwala ka ng buong buo. Tandaan natin, God's promise is greater than our uncertainty. Tingnan niyo po si Abraham. God didn't give Abraham a map. He gave him a promise. Ano yung promise sa kanya ng Panginoon? I will make you into a great nation. I will bless you and you will be a blessing. Yun yung promise sa kanya ng Panginoon. Genesis chapter 12, verse 2. Abraham didn't know the details of this promise. Pero, he knew God's character. Naunawaan po ba natin ito? Look at this. Faith doesn't need all the details. Kung meron tayong tunay na pananampalataya sa Panginoon, faith doesn't need all the details when it trusts the one who holds the details. Si Lord lang sapat na. Si Jesus ay sapat na. Imagine, kung katulad nito, alam niyo si Caleb,
pagka nagdadrive kami, long drive kami palagi kapag kalinggo. Ganyan. Punta kami ng Rizal, so mga less than 2 hours, ganyan. Mga less than 2 hours. So long drive yan. Nung unang drive namin, papunta ng Rizal, nag-aalala kami, kasi nga, baka mainip siya, ganyan, so may mga pinapanood siya. Eventually, sinasanay na namin siya na kapag bumabiyahe kami sa papuntang Rizal, napansin ko, si Caleb, na siya, kampante na siya sa biyahe namin, sa Rizal. No? Na kung minsan, nakakatulog na talaga siya. Kakatulog na siya sa biyahe. Minsan matraffic eh. So, 2 hours, grabe yun. No, 2 hours. And then, napansin ko, bakit gano'n na lang siya kakomportable, no? Hindi niya sinasabi, Daddy, dyan, kaliwa. O, dyan, kanan. Kakanan ka dyan. Kaliwa ka na dyan, ha? Pero alam niya yung mga direksyon, ha? Alam niya kung pagka malapit na kami sa bahay, alam niya kapag malapit na kami sa church, no? Alam niya, no? Pero, nakita ko yung pagiging kampante niya. Dahil siguro ako yung driver. Yung misis ko para ayaw ko nagdadrive eh. Pagka nakakatulog siya, medyo okay yun. Hindi niya napapansin, ang bilis namin eh. Pero, ano ibig ko po sabihin doon? Nandun yung kanyang tiwala ba? No? Na, nandito ako, kasama ko naman yung tatay ko eh. Hindi niya ako ililigaw. Yan. Do we have that kind of trust in the Lord? In this journey of our life? Maybe nandun tayo sa rough situation. Di ba kapag bumabiyahe tayo, meron talaga katulad ngayon, no? Grabe, no? Ang lakas ng ulan, baka baha, ganyan. Pero, kung sa'yo yung nasa iyo yung manibela, talagang parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero tignan niyo po ito. Kung yung buhay natin, yung nagmamaneho, ay si Lord, magtitiwala ka ba? Magtitiwala ka ba? Trust God and not merely the plan, but the Lord Himself, the person of God in your life. Trust Him. Because if we trust the Lord, you don't have to know everything when you know the God who knows everything. Ulitin ko po ulit. You don't have to know everything. Kasi gusto natin talagang alamin natin lahat. Maging secured tayo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganun eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pinapaalam ng Panginoon ito. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito ay buong puso tayong magtiwala sa Kanya anuman ang sitwasyon mo. You don't have to know everything when you know the God who knows everything. Kapag nasa atin na ang Panginoon na mas makapangyarihan sa lahat ng bagay, magiging kampante na ako. Amen. Pangalawa po, sabi po dito, follow God one step at a time. Follow God one step at a time. Sabi po sa Psalms chapter 119, verse 105, sabi doon, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Sa Tagalog, ito po yung sinasabi. Tinagalog ka na po para mas lalo maintindihan. Mga salita ninyo ay ilaw. Salita ng Panginoon ay ilaw sa aking paanan. Nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Ano ibig sabihin nito? Lamp. Nakakita na kayo ng lamp? Hindi siya yung katulad ng marami ng mga flashlights sa Shopee. Talagang kapag inilawan ka, parang talaga masisilaw ka eh. Pagka inilawan ka, Lord, nandito ka na ba? Parang gano'n.
Hindi, yung ilaw noon, hindi ganun. Kaya sinabi diyan, lamp. Ibig nakakita na kayo ng lampara? Gaano kalakas yung ilaw noon? Hindi ko alam kung gaano kalakas yung wattage noon. Wala pa siguro 5 watts yun. Nakita niya, lampara noon. Talagang, pagka sa madilim na lugar, iniilawan niya lang kung ano yung daraanan mo. Yan. Sa madaling salita, ganito pala yun. The Word of God lights only the first step, and then the next step, and then the next step after that. Ganun pala yung one step at a time. Sabi mo nga sa katabi mo, one step at a time. One step at a time. Marami po kasi sa atin, no? Lord, show me the next 5 years. But God often gives enough light for today. Gusto natin talagang may mga tao talaga nag-aalala, no? Of their future. Hindi ko naman po sinasabi na huwag kayo magplano. Tama po 'yun, magplano. O hindi ko naman sinasabi na masama yung magplano. Tama po 'yun. Kaya lang dumarating po sa pagkakataon na talagang nag-aalala ka. Baka ganito ang mangyari sa susunod na linggo. Baka wala na kami makain bukas. Baka maputulan kami ng kuryente sa susunod na buwan. Teka lang, wala pa nga yung September eh. August pa lang eh. September na, ganyan yung iniisip mo. No? And the moment na iniisip natin yung mga bagay na yun, nag-aalala ka, dumarating na tuloy sa punto na nagpapanik ka, dumating na ba kayo sa ganung pagkakataon? Ala, baka ganito yung mangyari, baka ganito, ganyan, no? May worries ka na. And then, ito yung palagi nakakalimutan ng marami. Ano yun? To live today. Nabubuhay sila in the future na hindi pa nangyayari. Pero nakalimutan na nila na mabuhay kung ano yung ngayon. Sabi mo sa katabi mo, dapat mabuhay tayo ngayon. Ngayon. Enjoy this day. Enjoy today. Kahit na maulan, ako po, personally, gusto ko nung umuulan eh. Masarap magkape. Katulad kanina, nagkape na naman ako. McDonald's. Sarap. Umuulan pa, sarap magkape, di ba? Kahit mainit naman eh, tayo mga Pilipino, gusto natin ang init-init. Tara, kape tayo, di ba? Di ba? Pero, kahit na ganun yung sitwasyon, di ba? We have to live and enjoy today. Mag-enjoy natin yung araw na ito. Nakakalungkot, maraming mga, eto lalo na, hindi lang mga nanay itong mga tatay din. Ang mga pangarap ng karamihan ng mga tatay, anong palagi nilang dinadahilan kung bakit sila nagtatrabaho? It is for our family's future. Tama? Para ito sa kinabukasan ng aking mga anak, kinabukasan ng aking pamilya. Tama naman po yun. Wala pong mali doon. Kaya lang ito po yung nakakalimutan ng marami. Hindi na nila na-enjoy yung pamilya nila today. And most of at nakakalungkot isipin, kaya maraming mga tatay, no? They neglect their relationship with their family. At marami, nasira na. At yun yung nakakalungkot. Nagtatrabaho sila for the future of their family, pero yung family mismo nila, nakalimutan na nila mabuhay today with enjoy yung pamilya nila. They are working for the future of the family, but the family itself, nakalimutan nilang in-nurture. Nakakalungkot isipin. At nangyayari po yan ngayon. Bakit?
Kasi they forget to live one step at a time. You don't need to know the entire journey. You need to know the next faithful step. Tanda po natin, ang Panginoon, nais niyang iparana sa atin, i-enjoy natin yung buhay natin today. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-enjoy ka. Enjoy ka naman. Kung natutulog siya, hayaan mo na. I-enjoy mo na. Sige, enjoy mo na yan. Tulog ka naman. Enjoy mo na yan. Enjoy daw eh. Tutulog, ay, enjoy na. I-enjoy na siya. Enjoy natin yung buhay natin. Amen. Amen. Kahit umuulan, oo. Dami magagawa kahit umuulan. Di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Don't let uncertainty becomes an excuse for disobedience. Sometimes we say, Lord, I'm waiting for your confirmation. Sino dito yung nagsasabi, Lord, naghihingi ako ng sign. Meron na bang magandang sign? Pagka nakita ko na itong sign na ito, Lord, susunod na ako. Yan. Kapag nakita ko na mature na ako, Lord, pagka nakita ko na mature na ako, sa aking pananampalataya sa Panginoon, Lord, saka ako mag-share ng gospel. Kailangan ba ng matinding theology pagka nag-share ka ng gospel? By the way, sila Peter, hindi naman sila nag-aral ng Bible school eh. Pero nag-share sila. Yung Samaritan woman na encounter ni Jesus sa well. Shinare niya si Jesus, di ba? Sa buong city. Nag-theology ba siya? Nag-Bible school ba siya? Nalisensyahan ba siya na AG? Hindi naman eh. Hindi naman eh. Babae pa yun. Tingnan niyo po. Kung minsan, dumadating tayo sa punto na, Lord, nanghihingi tayo ng sign, nanghihingi tayo ng confirmation. No? Pero ang hinahanap pala sa atin ng Panginoon ay yung puso natin na sumunod. Ngayon. Ngayon dapat. Yun yung inaantay ng Lord. Take the first step. Take the first step. Live one step at a time. Pinapastep ka na nga ng Panginoon eh. Hindi ka pa humahakbang. Tapos naghahanap ka ng malaking plano ng Panginoon, eh yung first step pa nga, hindi mo pa sinusunod. Sinasabi ng Panginoon, magpatawad ka. Teka lang, Lord, galit pa ako ngayon eh. Bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo ako ng sign, Lord, para patawarin ko siya. Sinasabi na nga hindi ba mamalinaw ito? Tinuturan ng Bible sa iyo. Magpatawad ka. Hindi pa basahin niyo? Ang hirap kasi kuminsan sa atin, no? Gusto talaga natin ng matinding confirmation. Pero kung si Lord na yung nagsasabi sa atin, dapat, di ba, yun na yun eh. Take the first step. We don't need another sign to forgive. We don't need another sign to love. We don't need another sign to serve. Lord, kapag ka magsaserve ako sa iyo, Lord, pagka maayos na yung trabaho ko, saka ako maglilingkod sa iyo. May mga ganun eh. We don't need another sign to share the gospel. When God has spoken clearly, we have to respond by faith. When God has spoken clearly, sinasabi na sa atin ng Panginoon, no? Respond by faith. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ngayon na.
Tapikin mo. Baka natutulog eh. Ngayon na. Pag magigising yan. Ngayon na. Magigising. Ngayon na. Pangatlo at panghuli, ayan, gising na. Panghuli na agad, bilis naman. Trust God's presence more than your destination. Hallelujah. Hallelujah. Trust God's presence more than your destination. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi doon, "For we walk by faith and not by sight." Sabi doon, sabi dyan ni Pablo, walk, lakad. Faith is not knowing, simply knowing. Faith is not simply knowing. Faith is just walking. Hindi patakbo, hindi paggapang, kundi walking. Walking. Ano ibig sabihin po noon? Christianity is following a person, not mastering the plan. We are following God Himself. Meron po ako nitong pinreach sa Morong. When Jesus calls. Actually, ito yung pinagpipilian ko ngayon eh. Kagabi pala. Kasi Lord, ito ba talaga yung gusto mo mangyari? Kasi meron akong gustong i-preach eh. Yung dati, yung when Jesus calls. Pero ito yung sinabi sa akin ng Panginoon, hindi, ito na. Mag-stick ka dyan. I don't know kung para kanino itong message na ito. Pero ito ay para sa ating lahat, para humakbang tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Baka nandun na tayo sa stagnation. Nandun na tayo sa status quo. Baka kasi parang nandun ka na sa parang pagiging kampante mo ba? Na sinasabi na sa iyo ng Panginoon, and I want to preach and prophesy for you today. Humakbang ka, kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon, kapatid. Walk by faith and not by sight. Gusto kasi natin makita eh. Makita. Hindi. Ang pagiging isang Kristiyano, we should live by faith and not by sight. Yun po yung sinasabi dyan eh. By faith. Jesus didn't tell His disciples, here is your complete 5-year plan. Sinabi ba niya yun sa mga disciples niya? Sinabi niya ba yun kay Peter, kay John? Yung mga first disciples niya. Ito yung plano ko, ito yung plataforma ko, di ba? Yung mga ano ngayon eh, yung ang tawag diyan, may mga politiko, di ba? Ito yung master plan ko. Papayamanin ko kayong lahat, di ba? May mga ganun eh. May ganun ba? Korap yun. Gusto natin pinapakita lahat eh. Pero tingnan niyo po, si Lord, ganun ba yung kanyang intro sa kanila, sa mga disciples niya? Hindi. Anong sabi niya sa kanya? Follow me. Nakita niyo yun? Sabi ni Jesus sa mga first disciples niya, follow me. Anong ginawa nila? They live their work. Sabi ni Jesus eh, si Lord na yun eh. Si Lord yung nagsasalita eh. No? We don't always know where the road leads, but we know who walks with us. Tandaan natin, the presence of God is more important than anything else. Kung sinabi ng Panginoon, sasamahan kita at hindi kita pababayaan, go ka. Sabi ng Lord eh, si Lord na nagsabi nun eh. Ang mahirap kasi sa iba, mas nagtitiwala pa sila doon sa mga news kaysa sa Panginoon. Sa sinasabi ng mga ibang tao kaysa sa Lord. Ito na nga sinasabi ng Panginoon, humakbang ka sa iyong pananampalataya, i-level up mo na yung pananampalataya mo, kapatid. Anong gagawin mo? Humakbang ka sa pananampalataya. Tingnan niyo po ito, sabi ni Moses sa Panginoon. Tingnan niyo, nasa wilderness sila nito. Nasa dry land sila nito.
Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Lumakad na kayo. Kayo na lang. Nainis na si Lord sa kanila eh. Nainis na si Lord sa mga Israelites. Kayo na lang pumunta sa promised land. Na ang kulit ninyo, tigas na ulo ninyo. Merong ganun. Basahin niyo po. May conversation si Moses dyan eh. Kay Lord. Sabi ni Lord, kayo na nga lang. Tigas na ulo niyo eh. Anong sabi ni Moses? Tingnan niyo, Exodus chapter 33 verse 15. Sabi ni Moses, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Ano yung sinasabi dito ni Moses? Tingnan niyo po nasa wilderness sila. Naghihirap sila doon. Naghihirap sila doon. Ang sinasabi ng Panginoon, pumunta na kayo doon sa promised land, doon sa pinangako ko, para ma-fulfill yung pinangako ko sa inyo, doon sa umaapaw ng milk and honey. Yun, Yun yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Pero ano yung respond ni Moses? Lord, kung wala ka naman doon, wag mo na kaming pupuntahin doon. Pinagpapalit niya yung promised land dun sa presensya ng Panginoon. Nakita niyo yon? Na para bang, eto yun, mas matimbang yung presensya ng Panginoon kesa dun sa promise ng Lord. Wow! Pero ito yung kakaiba eh. Yung mga Israelite, yung mga Israelite yung tinanong ng Lord, pupunta sila doon. Pupunta na. Kahit wala ka lang, okay lang. Okay lang. Pero nakita ni Moses yung kahalagahan ng Panginoon sa buhay niya. Kahit na may promise, nandun sila sa promised land. Nandun sila, maganda yung buhay nila. Pero kung wala naman si Lord, baliwala. Baliwala. Kaya nga sinabi niya ito with your presence, kung wala yung presensya mo doon, wag na Lord. Wag na. Mas okay na naghihirap kami dito pero nandito ka. Ganun yung sinasabi niya dito eh. Lord, okay lang na naghihirap kami pero nandito ka sa piling namin, kasama ka namin sa journey namin. At ito rin yung sinasabi ni Paul kanina eh. Walk by faith and not by sight. Pinag-aralan po namin yung sa Philippians. Sa book of Philippians, sa Morong po, sa Bible study namin. And sabi ni Paul doon, he is very contented. Ano man yung sitwasyon, mabuti man o naghihirap ako, sa Panginoon pa din ako. Tingnan niyo yung sitwasyon ni Paul. Pwede niyang i-exert yung kanyang pagiging Pharisee or Sadducee. Pwede ganun. Yung pagiging Roman citizen niya. Para hindi siya pahirapan, okay? Pwede. Ang dami niyang mga benefit na pwede niyang tanggapin. Pero may mga punto sa buhay niya na he is suffering. He is suffering. Pero tingnan niyo po yung kanyang testimony, na kahit na merong suffering, nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon kasi alam niya kasama niya si Lord. And that is his greatest reward. Kahit na mahirap yung sitwasyon, kahit na ano pa yung sitwasyon, basta kasama ko si Lord, sapat na. Sapat na yun. Sapat na yun. At ito nga yung mas critical para sa isang Kristiyano, sabihin ko po sa inyo. Pagka pinagpapala tayo ng Panginoon, di ba? Kadalasan sa mga
marami sa atin, sino na dito yung mga nagreklamo na pinagpapala sila ni Lord? Di ba kapag pangit yung sitwasyon, minsan nandun yung pagrereklamo natin, Lord, bakit ba ganito yung nangyayari sa akin? Ang hirap-hirap. Mental health, physical health, spiritual health, ang hirap, Lord. Bakit? Bakit ito yung nangyayari? Di ba kapag ganun yung sitwasyon, di ba? Minsan ganun na nagre-reklamo tayo eh. Pero sino dito, kapag pinagpapala siya ng Panginoon, sinasabi niya, Lord, bakit mo ako pinagpala? Lord, bakit mo binless yung negosyo ko? Ang dami kong kliyente ngayon. Nakakainis ka naman, Lord. Meron ba nagsabi ng gano'n? Ha? Meron ba? Lord, bakit ganito? Ang ganda-ganda ng buhay ko. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Ang sarap mabuhay. Bakit? Meron ba nagrereklamo sa inyo na pinagpapala kayo ni Lord? Wala, di ba? Pero ito yung sinasabi din ni Pablo eh. Kahit na mapabuti, kahit na mapasama, tapat pa din ang Panginoon. Ano man yung sitwasyon, presensya pa rin ng Panginoon. That is my greatest reward. At ganun din yung sinasabi ni Moses dito eh. Lord, kung nandun kami sa promised land at wala ka, baliwala yun. Kasi wala ka doon. Wala ka doon. Mas gugustuhin ka na nandito kami sa wilderness, kasama yung presensya mo. Kesa nasa promised land kami, wala ka naman doon. God's presence is greater than our certainty. The destination without God is not worth having. I'd rather be in the wilderness with God than in the promised land without Him. Hallelujah. Jesus is our ultimate example about this. Jesus Himself walked by complete trust in the Father. Sabi niya doon sa Luke chapter 22, di ba? Not my will, but your be done. Alam ng Panginoon yung paghihirap na kanyang haharapin. Pero, He do it. He obeyed. And that's why we have our salvation. Hallelujah. We have to trust God's presence more than our destination. Trust the Lord, kapatid. Hallelujah. You may not know whether your efforts will produce the results of your hope. Sino dito umaasa? You may not even see the fruit of your labor today or immediately. Hindi mo makikita yung maaring hindi mo pa nakikita yung mga bagay na pinaghirapan mo ngayon. But remember this, you may not see the whole picture, pero si Lord kita niya ang ating sitwasyon. Alam ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. You may not know the future, but God knows it. Alam ni Lord yun. Alam niya kung ano yung mangyayari sa atin bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na taon. Alam niya yun. You may not know what your influence will accomplish. Baka yung pinaggagawa natin, meron ba pagpapatutunguhan ito? Well, the Lord knows it. If God calls you to that, do it. And God will prosper it. You may not know all of that, but God knows it fully. Anong kailangan natin gawin? Live faithfully. Mabuhay po tayo na may katapatan sa ating Panginoon.
maging tapat po tayo. Love faithfully. Serve faithfully. Pray faithfully. Because you are not merely doing this. You are planting seeds whose harvest you may not see. Ang Panginoon po natin, tapat siya at karapat-dapat siyang pagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Handa ka bang magtapat sa Diyos na nagtatapat sa iyo? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Minsan, bumabiyahe kami ni Daddy. Hindi ko alam kung ano yung... Hindi ako familiar sa lugar. And sabi ko, wala akong data eh. Di ba pagka walang data, hindi ako nakalimutan kong i-navigate sa app. Yung pupuntahan namin. And buti na lang, nandun si dad ko. Sabi niya, alam ko yan. Alam ko itong lugar na ito. O, kanan ka dyan. O, kaliwa ka dyan. O, diretso lang. Doon sa kanto na yon, sa poste na yun. Kaliwa. Kanan. Yan. Nakarating kami. Pero kung sinunod ko yung app, dahil wala nga akong data eh. Pero pwede po yun eh, kahit wala kang data. Inisip ko, kung sinunod ko yun, maliligaw ako eh. Hindi ko alam yung shortcut. Ano ibig ko po sabihin? The more nakasama natin ang Panginoon, every step of the way, His presence, every step of the way, sapat na ang presensya ng Panginoon. Kahit na walang mapa, kahit hindi natin alam yung buong picture, sapat na ang presensya ng Panginoon. We may not have the map, but we have the guide. Meron tayong guide, ang Panginoon. Ano yung guide natin? The Bible itself. Salita ng Panginoon. Maaaring nasa iPad niyo yan. Pero kung nasa iPad man yan, o kahit na yung talagang yung Bible mismo, kung hindi nyo naman yan binabasa, baliwala rin. Ang mahalaga, basahin natin. Yan yung guide ng Panginoon sa atin. At isa pa, ang banal na Espiritu, patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin. At hanggang ngayon, nangungusap siya sa bawat isa sa atin ngayon. Kinakausap tayo. Patuloy po tayo makinig sa Kanya. We may not have the map, but we have the guide. Jesus is the guide. Jesus is the way. Jesus is our hope. Jesus is enough. He is enough para pagkatiwalaan po natin sa buhay na ito. Ano man ang sitwasyon, mahirap man o madali, importante, kasama natin ang Panginoon, kasama natin yung presensya ng Lord sa ating buhay. Do you trust that the Lord, that God whom we serve? Ito ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapatid, huwag kang matakot humakbang. Huwag kang matakot humakbang sa iyong pananampalataya sa Panginoon. It is time to live by faith and not by sight. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. O Lord, Jesus. You are enough. Naniniwala kami, Panginoon, na bawat isa po sa amin, tinawag mo, Lord God. We called us by name. You
Give us a mission, a task, Lord God. Panginoon, patawarin niyo po kami kung ang action namin or response namin, Lord God, ay palaging, Lord, mamaya na. Lord, bukas na. Panginoon, wag muna ngayon. Panginoon, baguhin niyo po ulit yung aming puso, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming pag-iisip, Lord God. Change our mind. Renew our mind, Lord God. Renew our heart, Lord God. Palitan niyo po ito ng puso na sumusunod sa inyo, Lord. Puso na nagpapakumbaba. Puso na nagpapaturo sa iyong kalooban. Nawa, Lord God, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na gumabay sa amin every step of the way, Lord God. Let your word be a lamp to our feet and a light to our path, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon. Protektahan niyo po ang bawat isa sa amin. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Kung kami man po ay lumalakad ngayon sa sangandaan ng buhay, lead the way, Lord God. Enlighten us, Lord God. Reveal things that we need in this journey, in this life that you gave us. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God. Oh Lord. Oh Lord. Let your Holy Spirit be upon us, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Let your Holy Spirit be revealed in our lives. Let's worship the Lord. Hallelujah. Meron po ba dito nangangailangan ng panalangin? I want to open this altar. I want to pray for you. Meron po ba dito? Salamat po sa mga salamat po sa mga taas ng kamay. Sige po. Open po ang ating altar. If you want. Open po ang ating altar. I want to pray for you. Inaanyayahan ko ating mga leaders to pray for our hallelujah. Meron po dito, nais niyang i-renew yung kanyang calling sa Panginoon. Inaanyayahan ko po dito, kayo po. Meron po ba dito yung mga Lord, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nandun ako sa sangandaan ng buhay ko, Lord. Hindi ko alam kung ano yung nais mo sa aking buhay. And I want to know right now, saan ba ako pupunta? Saan ba yung direksyon na pupuntahan ko? Lapit po kayo dito and I want to pray for you. I want to pray for you, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Meron po ba dito yung, Lord, gusto ko i-reveal mo sa akin, Panginoon. Gusto ko umakbang. Gusto ko umakbang, Panginoon. Give me a revelation right now. Right now. Right now. Right now. Hallelujah. I want to pray for you. Lapit po kayo dito. And I want to let the Holy Spirit reveal something in this altar today. Kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Wherever you would call me, take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith could be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Spirit Oh Lord, hallelujah. and my feet could Reveal ever something, Lord God, in our life. Reveal your will, Lord God, in our life. Let your Holy Spirit be upon us, Lord God. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Let your guidance, let your Holy Spirit empower us, inspire us, Lord God. Hallelujah. Panginoon, mangusap ka. Kausapin po natin ang Panginoon. Sa diwa po ng panalangin, let's talk to the Lord. Let's talk to Jesus. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Maaaring hindi namin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa aming paligid, sa sitwasyon namin, sa kung ano yung nangyayari sa aming buhay. Pero Lord, sabi, malinaw ang iyong mga salita ngayong araw na ito. Totoo kang Diyos, Lord. You are our God. Karapat dapat kang pagkatiwalaan sa lahat ng pagkakataon dahil Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, lahat ng aming ginagawa, lahat ng nangyayari sa aming paligid. Hindi man namin ito makontrol, pero Ikaw, Lord, ang nagko-control ng lahat ng bagay. You are our Almighty God. Powerful God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung gusto namin kontrolin ang lahat ng iyon. Nakalimutan namin na Ikaw pala ay sapat na. Sapat na, Lord God. Hindi na namin ito makokontrol, pero Ikaw, Lord, kontrolado mo ito. Thank you, Lord, for your word. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Lord, dahil hindi mo ipinagkait sa amin to remind us, Lord God, of your glory, of your favor, your mercy, your grace. Continue to speak to us, Lord God. Continue to speak to us, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, samahan niyo po kami every step of the way. Higit sa lahat, we want to desire your presence. We want to desire you, Lord God, in our life. Oo nga, kahit makarating kami doon sa aming pupuntahan, kung wala ka naman doon, baliwala din, Lord. Kaya naman, Panginoon, hangarin po namin ang iyong presensya sa aming buhay. Let your presence, Lord God, guide us. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Pwede po ba natin pasalamatan ng Panginoon? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Hindi mo po kami binigo kahit kailan. At hindi mo kami kailanman iiwan o pababayaan man. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na palaging umaakap sa amin,
palagi namin kasama kahit saan kami magpunta. Panginoon, ang iyong kalooban ang siyang patuloy na maganap sa aming buhay, sa aming pamilya, saan mo man kami dalhin, Lord God. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob para humakbang ng may pananampalataya, humakbang ng may pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Give us confidence in you and to you alone. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. This we pray in the mighty name of Jesus. Ang lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyo, dakilang Ama namin sa langit. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa patuloy na paalala mo sa amin, O Diyos, na ang pananampalataya namin, Panginoon, ay nakabase lamang sa iyo. Kahit wala po kaming nakikita, hindi nakikita ng aming mga mata, you are there for us, Lord. And thank you, God. It's our prayer na kahit po hindi namin alam ang aming pupuntahan, basta kasama ka namin, we will go. And thank you, God. It's not by sight, but it's by faith, Panginoon, ang aming pong paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Patuloy mong katagpuin ang bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na kausapin mo kami. Lead us, Lord, wherever you want us to go. And protect us, protect everyone, Lord, sa bawat calling, sa bawat panawagan mo, bawat assignment mo, Lord, that we would be ready to say yes to you and maging ready din kami to go, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat po, Pastor Franz. Salamat sa patuloy mong paggamit sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang pamilya, Lord. Patuloy namin sila sa iyong tinatagubilin. Patuloy mong katagpuin ang bawat pangangailangan nila. Increase, Lord, their territory. Increase, Lord, their faith, that they would continue to be used by you, Lord, mightily. Marami pong salamat. And even, Lord, ang bawat isa sa amin, ang aming mga online viewers today, Panginoon, bless them, O God. Ingatan mo po ang aming mga online na mga kapatiran, Panginoon, that na ligtas po sila in spite, Lord, ng storm na ito, O God. Ikaw po ang patuloy na magpala, humawak ng bawat pamilya, Panginoon. Even our daughter churches, Lord, lalo na sa probinsya, Panginoon, hawakan mo po ang aming mga churches, ang aming mga kapasturan at ang kanilang miyembro. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Patuloy namin inaangkin ang tagumpay ng aming pananampalataya na ikaw ang humahawak at patuloy na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. We bless your name, O God. We bless you. Marami pong salamat sa pagdinig ng ang panalangin ng bawat isa sa amin. Patatagin mo pa po kami, O God, para patuloy po kaming lumago at lumalim sa aming pananampalataya para maluwalhati ka namin kahit saan kami naroon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Taas po natin ating kamay. Taglayin po ng bawat isa ang basbas, pag-ibig na ating Diyos sa masalangit, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos sa anak, pakikipisan at gabay, proteksyon ng banal na Espiritu, sumaating lahat. Pangalan na Jesus, Amen and Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po tayo. May maulan po. Yan. Sabihin niyo po sa inyong kakamayan, ingat. Yan, ingat. Ingat po kayo. Yan. God bless.